Itinabla ng Mandaluyong City Prosecutor's Office ang patong-patong na reklamo ni Atong Ang laban sa dalawang whistleblowers sa missing Sabongeros case. Pero para sa kampo ng gambling kingpin, hindi pa tapos ang laban. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. 5 cases, lahat ibinasura. Walang lumusot kahit isa. Ibinasura ng Mandaluyong City Prosecutor's Office ang mga isinampang reklamo ni bilyonaryo gambling tycoon Charlie Atong Ang laban sa whistleblower na si Julie Dondon Patidongan at isang Alan Bantiles o Alice Brown. Matatandaang noong July 3, personal na pumunta si Ang sa Mandaluyong City para magsampa ng mga reklamong robbery with violence, grave threats, grave coercion, slander at incriminating an innocent person laban sa dalawa. Dito isinalaysay ni Ang umano'y tangkang pangingikil sa kanya ni Patidongan sa ilang phone calls at ang umano'y planong pagpatay sa kanya. Pero sa isang September 30 resolution, sinabi ng panel of prosecutors na walang sapat na ebidensya ang mga isinampang reklamo ni Ang. Ayon sa legal counsel ni Patidongan at Bantiles na si Attorney Manuel Ventura, tila questionable raw kasi ang ilang argumento sa mga isinumiteng affidavit. Napaka-imposible na kung sino yung nag-extort ay siya pa yung tumatawag. Dapat kung sino yung nang-extort, siya yung tumatawag dun sa kikikilan, di ba? Pero dito, meron silang sinumite na call logs ni Mr. Charlie Atong Ang na lahat ng tawag papunta kay alias Brown ay palabas. Napuna ng opisina ng Piskalya na habang sinasabi ni Mr. Charlie Atong Ang na tinangka siyang pagnakawan or saktan, nagbigay pa rin siya ng halagang 12 million para sa kampanya sa pagka-alkalde ng aking kliyente na si Mr. Dondon Patidongan. Dagdag pa niya, isang patunay umano ang dismissal na ito na ang isinampang reklamo, paraan lang ng kampo ni Ang na i-discredit ang kanyang kliyente. At sinabi rin dito na kung totoong may banta sa kanyang kaligtasan, dapat siya ay tumigil sa pakikipag-ugnayan or nag-ulat siya or nag-report sa pulisya. This is a very good development on our part. Kasi malinaw na sa umpisa pa lang talagang makikita mo na binabasura na ng piskalya yung mga posibleng aksyon na gawin laban sa credibility ng aking kliyente. Para naman kay Patidongan, welcome development ito habang tumatakbo ang investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. At patunay umano na kasinungalingan ang mga alegasyon sa kanya ng dati niyang boss. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Talagang walang kasinungalingan na nangingibabaw. Salamat na lumabas ang katotohanan dito sa sinampa nila against sa akin. Ayon sa kampo ni Ang, hindi muna sila magbibigay ng komento sa kasalukuyan habang naghahanda para sa huling araw ng preliminary investigation bukas sa DOJ. Pero magsusumite raw ang kanilang kampo ng kanilang apela kaugnay ng ibinasurang reklamo. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.